Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American action thriller movie na Acts of Vengeance na ipinalabas noong 2017. Ang bida nating si Frank ay isang magaling at sikat na defense lawyer. Kaya niyang hanapan ng butas ang kaso madepensahan lang ang kanyang kliyente. Sa isip niya, trabaho lang ito at walang personalan. Ayon kay Frank, ang babae daw ay nagsasalita ng average na 20,000 words kada araw at 17,000 umano ang sa lalaki. Pero siya nasa 80,000 words umano ang lumalabas sa bibig niya. Dahil umano sa nature ng kanyang profession. Ngunit sa libu-libong salita na sinasambit niya, ang I love you lang umano ang pinaka-importante sa kanya. Na lagi niyang sinasabi sa kanyang asawa na si Susan at nag-iisang anak na si Olivia. Isang gabi, may school presentation si Olivia. Ngunit nasa opisina pa si Frank. Tinawagan na siya na malapit nang mag-umpisa ang program pero nagsinungaling na lang siya na paalis na. Nakausap pa niya ang anak at nangakong darating siya. Ilang saglit ang lumipas, malapit na ang turn ng bata pero nang sumilip ito sa labas, hindi pa rin ito nakikita ang ama. Dahil nung paalis na sana ang abogado, tinawag pa ito ng partner. Kaya nung lumabas na si Frank, umuulan na kaya naipit na ito sa traffic. At hindi nga nakarating ang ama ni Olivia nang siya na ang nasa stage. Kinanta niya ang paboritong kanta nilang mag-ama. Kahit dismayado, nakangiti pa rin siyang kumanta. Habang kinukunan naman siya ng video ng nanay niya. Pagdating ni Frank sa venue. Tapos na ang program kaya tinawagan niya si Susan ngunit naka-voicemail ang telepono ng asawa. Nang makauwi ang abogado, may bitbit na siyang teddy bear at may note din na nanghihingi siya ng sorry sa anak. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng mensahe galing sa asawa. Ang video ito ni Olivia habang kumakanta. Kasama ang text na dumiretso umano sa dinner ang mag-ina para mag-celebrate. Maya-maya pa ay tinawagan niya ulit ang asawa dahil 10 PM na wala pa rin ang dalawa. Nagsimula na umano siyang mag-alala sa mga ito. Buong akala niya, nagtampo lang ang asawa. Ngunit mag-alas 11 na, wala pa rin ang mag-ina niya. Hanggang 11:40, nag-aantay pa rin siya. Pero bigla siyang nagtaka nang may dumating na patrol car sa harapan ng bahay. Iyon pala ay para ipaalam sa kanya na may masamang nangyari kay Susan at Olivia. Natagpuan ang kanyang mag-ina na wala ng buhay na itinapon sa may kanal. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero nang makita niya ang mga ito, nagwala siya dahil hindi siya pinapalapit sa bangkay ng dalawa. Tahimik lang si Frank pero dinudurog na ang puso niya. Wala na ang kanyang pinakamamahal. Pero mas lalong dumagdag sa bigat ang mga salitang binitawan ng kanyang father-in-law. Na kung sakali raw umanong mahuli ang pumatay sa anak nito at apo, sigurado umanong may kagaya niyang abogado na magaling lumusat sa depensa ang magpawalang sala sa isang kriminal. Na kahit ano pa umanong ebidensya ay kaya umanong baliin ng abogadong kagaya niya. Hindi man ito direktang sinabi pero sinisisi siya nito sa pagkawala ni Susan at Olivia. Dahil dito, ayaw na umano nitong marinig ang boses niya magpakailanman. Natahimik si Frank sa narinig. Wala siyang nagawa kundi tumango sa kagustuhan ng matanda, saka ito tumalikod sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na mag-isa na lang siya. Wala rin siya noon sa birthday ng anak. Dito siya mas lalong inusig ng kanyang konsensya dahil marami siyang namiss na okasyon ni Olivia. Kaya sa alak niya binunton ang sakit na nararamdaman. Na hindi na nawala sa isip niya ang huling video na pinadala ni Susan sa kanya. Dahil puro lang siya trabaho, ngayon huli na ang lahat. Halos araw-araw siyang nagpa-follow up ng kaso ngunit wala pa rin umanong makuhang lead ang mga pulis. Liban daw sa nakitang kulay gintong sinulid naghahanap pa umano sila ng iba pang ebidensya. Kaya naisip ni Frank na galing iyon sa mga kriminal dahil hindi umano kulay ginto ang suot ng mag-ina niya. Ramdam niya na parang walang ginagawa ang mga ito sa kaso. Na hindi maayos ang pag-imbestiga ng detective sa posibleng dahilan bakit pinatay ang kanyang asawa at anak. Ngayong kaharap siya, nag-text-text pa ito kaya pinagsabihan niyang bitawan muna ang cellphone nito. Parang walang gana ang mga itong asikasuhin ang murder case ng mag-ina niya. Dagdag ng detective na baluarte umano ng Russian mafia ang lugar kaya nahirapan umano silang maghanap ng witness. Kaya naisip niya na baka palpak na car hijack ang nangyari. Malamang nanlaban ng asawa niya dahilan kaya ito pinatay kasama si Olivia.
Sinubukan niyang mag-request sa kaharap kung pwede ba niyang makita ang files ng kaso ngunit tinanggihan siya ng detective. Saka siya sinabihan nito na wag na muna siyang bumalik sa station, antayin na lang umano niya ang tawag kung sakaling may makita silang bagong progress sa kaso. Dito na siya nawalan ng gana sa kaharap kaya iniwan na niya ito. Habang palabas na siya, nadaanan niya sa hallway ang isang officer. Kilala pala siya nito at sinabihan siyang hindi umano tumitigil ang kapulisan para masolve ang kaso niya. Kasunod nito ay pumasok siya sa isang bar. Nakailang baso na rin siya kaya lasing na nang mapansin ang ilang lalaki na umaakyat sa second floor. Wala sa sariling sumunod siya sa mga ito. At dito tumambad sa kanya ang illegal fighting ring. Dahil sa kalasingan, dito niya naisip na siya ang dahilan bakit namatay ang mag-ina niya. Nangako siya sa anak pero hindi niya natupad. At dumagdag pa ang sabi ng father-in-law na wala na umanong pag-asa na makuha pa ng pamilya niya ang hustisya. Nawalan na siya ng tiwala sa kapulisan. Kaya lahat ng frustration niya ay nilabas niya sa lugar na iyon. Nagsisigaw siya hanggang nagudyok siya ng santukan sa isang lalaki. Pero hindi siya lumaban, hinayaan lang niya itong bugbugin siya. Dahil guilty umano siya sa pagkamatay ni Susan at Olivia. Kaya nang sumunod na mga araw, bumalik siya sa lugar hindi para manood kundi magpabugbog sa mga kalaban. Ito umano ang nakita niyang penitensya sa nangyari sa kanyang pamilya. Isang araw, naisipan na rin niyang umalis sa law firm. Dahil nawalan na umano siya ng ganang depensahan ang mga kriminal. Ngayon lang niya na-realize ang negatibong epekto ng kanyang profession. Hanggang isang araw, nasubra na ang pambubugbog sa kanya kaya sinagip siya ng isang lalaki. Si Officer Hank pala ang nag-rescue sa kanya. Sinabi niya sa pulis ang frustration niya bakit siya napunta sa ganitong lugar. Na noong araw na namatay ang kanyang mag-ina, hindi siya nakadalaw sa talent show ng anak. Na lalo lang dumagdag sa konsensya niya dahil nangako siya sa mga ito. Kaya sinabihan siya ni Hank na wag niyang sisihin ang sarili sa nangyari. Hindi naman daw niya kasalanan. Maya-maya ay sinabihan siya nitong hindi na umano magiging priority ang kaso niya. Dito uminit ang ulo niya sa narinig. Pinapaikot lang umano ng mga ito ang kaso niya. Alam niya ang ginagawa ng kapulisan dahil ito din ang pinagkakitaan niya, ang paikutin ang mga statements para manalo. Bumalik na naman sa kanya ang sisi kaya iniwan na niya si Hank. Nang gabing iyon, napaaway siya sa isang grupo dahil sa pagtangka niyang tulungan ng isang menor de edad na prosti. Ngunit ayaw pala nito ng tulong kaya sinaksak siya ng dalagita sa hita dahilan para matamba siya sa salamin ng bookstore. Kumuha siya ng isang libro para gawing takip sa sugat niya. Dahil sa pangyayaring iyon, natagpuan niya ang isang libro tungkol sa meditations ni Marcus Aurelius. At nang buksan niya ito, nabasa niya ang mga katagang nagbukas ng kanyang isipan. Na mali umano ang pagparusa niya sa kanyang sarili dahil hindi naman umano siya ang pumatay sa kanyang mag-ina. Tinuloy niya ang pagbabasa sa libro pagka-uwi, at marami siyang realization sa mga nabasa na nagpabago ng kanyang attitude. Kasunod nito ay tinanggal niya ang mga gamit sa garahe at nag-set up dito ng sariling gym. Nagsimula na siyang mag-exercise. Habang patuloy niyang binabasa ang libro, nag-enroll siya sa combat skills para matuto ng karate at jiu-jitsu. Pagkatapos ng ilang linggong training at pagbabasa ng mga motivational na libro, dito siya nangako sa sarili na hindi siya magsasalita hanggat hindi niya makuha ang hustisya sa pagkamatay ng asawa at anak. Paglipas ng mga araw, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob na bisitahin ang pinagtapunan sa bangkay ng pamilya niya. Ginalugad niya ang buong paligid. Sa ilang araw niyang hindi nagsasalita, nag-improve raw umano ang pangdinig niya. Dahil sa narinig na kalampag sa ibabaw na container, inakyat niya ito. Dito niya nakita na may nakatira sa container. At napansin agad niya ang butas sa dulong bahagi na nagsisilbing bintana. Nang sumilip siya dito, kitang-kita niya ang kanal kung saan tinapon ang kanyang mag-ina. Kaya naisip niya na kung may tao man sa container noong oras na pinaslang si Susan at Olivia, siguradong nakita umano ito ng taong iyon. Nang bumalik na siya, may nakita siyang ilang lalaki na gustong buksan ang kanyang kotse. Ito na siguro ang Russian mafia sa lugar. Gustong kunin ng mga ito ang kanyang pera at sasakyan ngunit hindi agad siya sumunod. Kaya gusto siyang ipalapa sa aso pero sa hindi malamang dahilan, hindi siya inatake ng hayop. Maya-maya lang ay nakipaglaban na siya sa mga ito. Laking tulong sa kanya ang ginawa niyang training kaya tamba agad ang apat.
Pinakita niya sa leader ang larawan ng kanyang mag-ina pero nang titigan niya ang mata ng Russian. Nakita niyang wala itong kinalaman sa krimen. Ilang sandali pa ay binaril siya ng isa ngunit napatulog din niya ito. At bago siya nawalan ng malay, nakita niyang pinagtanggol na siya ng aso sa mga Russians at may babaeng lumapit sa kanya. Nang magising na siya, nakabandage na ang kanyang tama at nasa bahay ng isang ER nurse na si Alma na siyang tumulong sa kanya. Kahit kinakausap siya ng babae, hindi pa rin siya nagsasalita. Tumatango lang siya dito saka umalis. Paglabas niya ng bahay, nakaabang na sa kanya ang aso. Sumunod pala ito sa kotse ng babae. Ngayon naman ay sumusunod din sa kanya kaya nagdesisyon siyang ampunin na lang ang hayop. Kinabukasan, nagpunta sa bahay niya si Alma para isauli ang naiwan niyang wallet. Tiningnan din nito ang sugat niya. Dahil mabait naman ito sa kanya kaya sinabihan niya ito tungkol sa nangyari sa kanyang mag-ina. Napansin ni Alma ang location ng mga container kaya sabi nitong familiar dito ang lugar dahil araw-araw umano itong dumadaan doon. Nag-offer pa ito ng tulong bago ito umalis. Maya-maya habang pinagmasdan niya ang board, napansin niya ang collar ng aso. Napangiti siya nang makita ang TSA. Na ibig sabihin ay highly trained ang aso tungkol sa mga amoy. Kaya naisipan niyang subukan ang talent ng hayop. Dinala niya ito sa crime scene at pinaamoy ang damit ng asawa niya. At ilang saglit lang ang lumipas, natagpuan agad nila sa isang manhole ang handbag ni Susan. Dito lumakas ang kutob niya na baka may kinalaman ang taong nakatira sa container. Maaaring testigo o kaya ito ang kriminal. Kinagabihan, dumating na ang taong inaabangan niya na nakatira sa container. Hindi niya makita ang mukha nito pero malakas itong umuubo habang paakyat sa crane. Ngunit naramdaman siya ng lalaki kaya mabilis itong umakyat at tumalon sa kabilang bahagi ng container sa katuluyang nakatakas. Kasunod nito ay pinuntahan niya si Alma sa hospital. Pagkatapos ng duty ng babae, huminto sila sa may container. At dito niya nalaman kung sino ang lalaking tumakbo palayo sa kanya. Familiar umano ito dahil palagi itong nagawi sa shelter kung saan nag-volunteer ang nurse. Ngunit hindi umano nito kilala ang mukha ng lalaki dahil wala silang direct interaction. Pero may matinding ubo raw ito na hindi talaga maipagkaila. Dagdag ni Alma na nagpa-part-time umano ang taong ito sa isang kainan sa city. Nang sumunod na araw, pinuntahan agad ni Frank ang kainan. Dahil hindi niya kilala ang lalaking ito, tinalasan niya ang kanyang pandinig. Hinahanap niya kung may uubo ba sa paligid. At hindi nga nagtagal, narinig niya ang lalaki sa may kusina. Dito na naglaban ang dalawa pero hindi niya ito tinuluyan. Nang ipakita niya ang larawan ni Susan at Olivia, dito na siya naliwanagan. Kilala ito ng kaharap pero hindi ito ang kriminal. Maya-maya ay nagsalita na rin ito na nakita ang buong pangyayari ng gabing iyon. Isa umanong pulis ang pumatay sa kanyang mag-ina. Pero dahil maulan, hindi nito maaninag ang mukha ng officer at ang plate number ng patrol. Kinuha lang daw nito ang handbag dahil kailangan nito ng pera. At ayaw na nitong ma-involve pa sa mga pulis dahil wala umano itong kalaban-laban sa mga ito. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil wala itong nagawa ng mga oras na yon. Pagkatapos marinig ang lahat ng infos, mabilis na siyang umalis. Pagsapit ng gabi, pumunta siya sa police station. At nang makatsyempo, palihim siyang pumasok sa opisina ng detective. Saka tiningnan sa computer ang schedule ng mga officers on duty at kung sino ang posibleng na-assign sa lugar kung saan pinaslang ang kanyang mag-ina. At hindi siya makapaniwala na si Hank ang lumabas sa system. Kasunod nito ay minanmanan niya ang pulis. Dahil gusto niyang makasiguro kung ito ba talaga ang pumaslang sa kanyang mahal sa buhay at sa anong dahilan. Ilang araw na rin niya itong sinusundan at para hindi mahalata, nagpapalit siya ng sasakyan. At dito niya nalaman na isa pala itong fighter sa illegal cockpit. Isang araw, habang paalis ito sa trabaho, nakita niya kung saan nito tinago ang susi ng bahay. Kaya hindi na siya nagsayang ng oras. Pinasok agad niya ang bahay. Nakita niya ang larawan ng pulis na may kasamang bata. Nag-ikot-ikot siya sa kabahayan, tiningnan ang mga drawers. Hanggang mapunta siya sa closet ni Hank. Inisa-isa niya ang mga damit nang mapansin ang uniform na may kulay gintong sinulid. Dito na nagsimulang gumana ang kanyang imagination. Parang nag-flashback sa isipan niya ang buong senaryo ng pagpaslang sa asawa at anak. Nang hoiin niya ang mga damit, dito niya natagpuan ang sekretong compartment.
Kinuha niya ang isang itim na bag at tumambad sa kanya ang sekreto ni Hank. Mga solid na ebidensyang ang pulis nga ang pumatay sa mag-ina niya. Ngunit napanganga din siya nang malaman ang dahilan bakit ginawa ito ng pulis. Naging biktima din pala ang anak nito sa kanyang profesyon, na nadepensahan niya ang kriminal na pumatay sa anak nito. Kaya pala ito naghihiganti sa kanya. Natagpuan din niya ang digital camera kung saan minanmanan din pala sila ni Hank. Pag-uwi ng pulis, napansin agad nito ang picture na nakalagay sa wiper ng sasakyan. Isa itong kumpirmasyon na alam na ni Frank ang lahat at lugar kung saan magkikita ang dalawa. Kinagabihan, nag-aantay na si Frank sa warehouse nang dumating si Hank. Nang magkaharap na sila, bigla na siyang pinagbabaril ng pulis. At dito na siya sinumbatan nito tungkol sa kriminal na nakalaya ng dahil sa kanya. Hanggang banggitin nito kung paano pinatay si Susan at Olivia kaya dito na siya lumabas at nakipaglaban sa officer. Pareho silang magaling dahil sa mga pinagdaanang training. Kalaunan ay nasaksak siya nito gamit ang matulis na bakal ngunit nakaganti naman siya. Gustong-gusto na niyang tapusin ang pulis pero biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga katagang nabasa sa libro. Na ang pinakamagandang paghihiganti ay ang huwag maging kagaya ng kaaway. Kaya pinatulog na lang niya si Hank. Paglipas ng mga araw, lumabas na din sa balita ang naging hatol sa pulis. At sa wakas, nakuha na rin niya ang hustisya para sa kanyang mag-ina. Kahit sinubukan niyang gawing tama ang lahat, hindi na rin umano maibabalik ang buhay na nawala. Kasunod nito ay binisita niya ang puntod ng asawa at anak at sa pagkakataong ito, nagsalita na siya ulit. Dito niya sinabihan ang dalawa ng I love you. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.